Kasi Yeah. may mga recent na graduates ngayon. Graduate kayo, madaming mga graduates ngayon dito sa Canada. But, you're up for a bad news. Madaming factors yan. Apart from madami kayong graduates, nabiblame yung mga new immigrants, yung pagkakaroon ng trade war natin with the US. Yeah. Good morning, fam! Yes! Ayan, so nandito na kami sa gilid ng field ng school ni Kuya Davon. It's a super good morning! The chicken. Siyahatid namin si Davon and si Yanika, and surprisingly, andyan si Mommy. So off niya pala today. Weather check agad tayo. Calgary's weather. It's cold wind. Cold wind kasi umaga ngayon, fam. But super blue sky. And of course, madaming tao. Kasi naghahatidan ng mga kids ngayon. And yeah, you see over there? Yeah, parang may baseball dito sa field na to. So, actually yung field na to sobrang lawak talaga. So, good job Skyview at meron kaming ganitong field. I hear something good. Yeah, no, I heard it. Yan, so dyan pala yung school ni Kuya Davon. Yan yung Catholic school. And yun yung public school or non-Catholic. So hatid lang namin, fam, sina Davon and Yanika, and we'll be back at home. For sure, si Mami ang gagawin today ay maglinis ng maglinis. Yan. Kasi nga, since nag-Australia kami, parang isa or dalawang beses siya palang nalinisan yung bahay. So, need talagang linisan. May mga alikabok and all. Para part na din ng spring cleaning. Okay? So, see you later! Hi, fam. Yan, kakarating lang namin sa bahay. And nag-request ako kay Mommy na mag-prepare ng breakfast. Kasi ngayon lang siya dito eh. Ngayon lang siyang hindi naka-work ng super morning. So, magluluto si Mommy ng scrambled eggs and coffee and bread. And ano pa bang pwede? Yung meat. O, meron ako dyang corned beef. And yeah, ako naman sa baba while she's cooking, magkukumpuni lang ako sa saglit ng mga stuff doon sa baba. And we're going to get ready for office din. Yan. So, sabahan niyo ulit kami today. See ya! Breakfast cooking si Mommy. Okay, toasting the bread. And tingnan niyo naman ang toaster namin, fam. Sobrang cute niyan. Yung mismong mukha ng toast bread yung pipindutin mo. Hindi siya time. So, and then pag pindot mo niyan, magkakaroon na equivalent time. Cute eh. Kaya pinili namin. So, toast bread. Yeah. And, yan naman si Mommy. Ang medyo malasadong egg. Ang goal is yung katulad nung sa Japanese na parang sinaslice. Hindi ko siya mag-goal. Wag mo na. Pero, hindi daw mag-goal ni Mommy. Yung ganong, yung diba, yung sinaslice, so Yeah. magfo-fall down yung malasadong itlog. Hindi yan tayo. Yan. And then, meron kami dito corned beef. Yan, syempre, palm corned beef. Yan. Okay, then that's it. Going for breakfast. Ready na kaming mag-breakfast. Ooh, scrambled egg and my favorite corned beef. And toast bread. Ako syempre, rice talaga ako. Hindi pwedeng hindi rice. Ay, yung Request na ni Mami cream cheese. So, kunin natin sa fridge. Yan, so breakfast lang. It's still madaling umaga, madaling araw. Hindi naman madaling araw. But it's still early in the morning, so we could still do breakfast bago si Daddy pumasok ng office sa baba. Diba? Yun yung advantage talaga ng work from home. Kasi nandyan lang sa baba ang office. Ang disadvantage naman niya, anytime kang pwedeng papasukin ng boss mo.
Tapos na kaming mag-lunch. And nautusan kaming dalawa ni Kuya Davon ni Maming magtapon ng basura. So, si Kuya Davon asa baba na. Kuya, where are you? Ayan, so you need to help me daw. Mommy's asking if you can help me to throw the garbage. Let's go. Let's go. Alright, so can you bring this? Yep. Can you carry it? Or it's too heavy? Oh wait, this is Is it too heavy? too epic. I cannot. You can't? Yan fam. So syempre bata. So negotiation pa to. Okay. So alright, can Yes. you bring it with your two hands? Okay. Big boy. Baka bata. Dito ka na lang mag-help kay daddy. Dito sa trash bag. Dito ka na lang mag-help kay daddy. That's too heavy. No. You can help daddy with this. Okay. Alright. So ayan, magtatapon lang tayo ng So there actually three. Okay. Hello fam! So balik work na ang daddy and dahil nga off day ko today, so usually ang ginagawa natin as a nanay is maglaba, maglinis ng bahay and yun ang gagawin natin. So since si Kuya Davon is nagnanap na, napatulog ko na siya. I have a time to do the laundry, magtutupi tayo ng damit, nagabundok na naman, and maglilinis-linis konti tayo ng bahay. Kasi off day ko naman, so hindi ako nagnap ngayon kasi nga usually pag after work, kakain, and then magnanap kami ni Kuya Davon. So ngayon, medyo may energy tayo, so let's do house chores. Alright? And now, look at my tiklupin. Hindi na ako natapos talagang magtiklop ng mga damit namin. Since dumating kami from bakasyon. Kasi syempre, ang daming mga unpacking ng mga damit. Tapos, yung mga madudumi din na nilabhan namin. Tapos, bumalik tayo ng work. Syempre, wala na tayong time. And every time naman na off natin, lumalabas tayo mostly pag weekend. So, I will try my best to finish it today. Sana mahaba si Kuya Davon matulog. And matapos ko to kahit papaano. Ayan pa. Gising na ang aming baby boy. Pababa muna tayo. Kuya. Hi. Hello. Oh, kukunin ko nga pala yung... Hello, and we're back at it again. So walking na ang daddy. Lagi talagang ganito eh. Lagi akong naiiwan ni mami eh. Hey, come on, I'm working. Yan, so iniwan na naman ako ni Mami and ni Lianica. Kaya sobra layo na nila. Ayan, di na nga makita siguro sa camera. Very nice weather here in Calgary. Kita nyo naman, pagyayabang ko na ngayon. Sobrang init niyan. So tomorrow, baka pupunta ka din kami ng Copperfield. Kasi merong office mate si Donna na sobrang galing magluto. And they're on a different level din when it comes to Asian food. So they're from Cambodia. And so iba-ibang recipe na naman ang matitikman natin. And of course, the normal Western barbecue, hot dogs, steaks, and everything else. Yan. So excited na. Our group will be going to a lake. So titingnan pa namin. Hopefully okay na okay talaga ang weather para matuloy kami. So very excited na. That's my baby girl. Wait, anak. And thankful every day na nakakasundo ang daddy. Si mommy paminsan-minsan
Pero ang daddy talaga, everyday nasusundo ang mga anak. Wear your helmet. Ayan, okay. Lian. Are you excited? Did we sundo you half day? I want it. Oh, sus, I told you. Dahan-dahan lang tayo. But then, super excited to lagi si Kuyang umuwi and mag-bicycle. Na at late na kaming makakapag-dinner. So, nag-crave ang daddy ng siomai rice. And saktong may nabili akong siomai last time nung nag-TNT ako. Here, you put here. So, ayan. And of course, may gulay tayo lagi. Ayoko, So, favorite din ng mga kids yan. And shout out to Conrad Cruz and family in Edmonton. Bro, ito pa rin yung chili mo. Sinasave ko talaga yan. Pag may siomai lang and dumpling, sa ako nilalabas yan. Sobrang sarap na itong chili garlic. Hello, pa. Ayan, fam. So, nandito naman tayo at ibang pwesto. Ngayon, Wala lang. Parang ngayon lang natin nagawa to Kasi Summer eh. vibe na. Pero malamig pa Summer rin na yung summer hangin. eh. Pero Yeah. mainit ang araw. So naisip namin, tambay kaya tayo sa labas. Yeah. At magtsikahan. Mm-mm. Yeah, so nandito kami. At saka maganda kasi merong isang topic actually na nakita ako. And parang naaano din siya, naaayon sa panahon. Kasi Yeah. may mga recent na graduates ngayon. And Diba? graduating Parang- season. Oo, graduation graduation. season ngayon Yeah, eh. graduation season. And then ang galing nung article kasi ayun, hinighlight niya na oops, graduate kayo, madaming mga graduates ngayon dito sa Canada. But you're up for a bad news. Kasi ang statistics Canada, parang lagi naman yan silang may study and mas nahihirapan daw mag-enter sa job market ng mga bagong graduates. Yeah. I mean, for sure, may mga factors yan, madaming factors yan, apart from madami kayong graduates, and syempre yung the usual na parang nabiblame yung mga new immigrants Yeah. dito na parang inaagaw yung mga jobs Work, din yeah, or mga mga work. jobs for the permanent residents and Canadians. Isang factor din dyan for sure based dun sa article din is yung pagkakaroon ng trade war natin with the US. Yeah, So that's syempre yung mga employers ngayon parang hesitant or rather careful sila na bago mag-hire ng mga new employees, lalo niyan new graduates, Yeah. may make sure talaga nila na may stable sila na income stream or yung revenue nila ay okay bago sila magdagdag. Ayun, in general, bad news talaga siya. Kasi, number one, gusto mo magkaroon ng mga employees na with experience. Yun naman lagi ang preferred. Pero fam, paano sila magkakaroon ng experience Hindi na sila in the ma-hire. first place, pagka-graduate nila, Hindi sila ay hindi ma-hire. sila ma-hire. Mhm. So, paano sila magkakaroon ng 1, 2, 3, 4, 5 years na experience kung dun pa lang sa umpisa ay hindi naman sila ma-hire or magkakaroon ng employer? Yeah. Eh, hindi sila nagkaroon ng experience. Yung parang sa atin din sa Pilipinas na lagi tayong sobrang dami talagang nurses and all. So that is why yung mga ibang nurses natin nag-go-opt sa Umaalis ibang na bansa. Kasi parang for example, dun sa ito ano talaga to, real case to. When yung brother ko na nasa Australia, nung gumraduate siya, yun yung peak na sobrang dami talaga nilang mga nurses. Yun yung parang patok na patok yung nurse na course if you remember. Meron yung time na ganun. Nag-aagawan sila, isang ospital, ilang bang ospital sa Davao? 3, 4. Pero you wanted to go to the biggest hospital, which is yung Davao Medical Center. Kasi yun yung may 500 beds or 700 beds na hospital, if I'm not mistaken. Yun yung usually credential na hinahanap pag gusto mong makapunta ng ibang bansa. Overseas, Gusto yeah. nila malaking hospital kagaling. So parang 1,500 silang mga nag-a-apply doon. Sobrang pahirapan. Na yung ibang hindi natatanggap doon, luckily my brother got accepted. Pero yung ibang mga natanggap doon,
pupunta sila sa ibang line of work. Either punta sila ng ibang city, punta sila ng ibang probinsya, or magko-call center sila, or other aspects na magpa-finance ba sila and all. So parang nasayang yung pagka-nurse nila. Or yung Nag-change course sila nila, ng tapos board career. passer ka pa, and also ang dami mo ng effort. So parang ganun din, sinasabi ko yun kasi parang comparison yun dun sa nangyayari ngayon dito, na kung nahihirapan ang mga fresh grad na makahanap ng work dahil limited yung options, employer, hindi mo din naman sila mabe-blame kung nagiging careful sila dun sa pag-hire. Paano magkakaroon ngayon ng experience yung mga bagong graduates? So, I think hindi nila inelaborate kung ano yung mga graduates or mga bagong graduates na yun, kung ano yung mga field nila. I'm hoping na hindi kasama ang IT doon kasi laging in demand ang IT or even medical professionals. Pero siguro sa larangan siguro ng mga business management, mga finance and everything. So, siguro nahihirapan siguro yung mga fresh graduates na ganun. That's my view. I haven't seen the Statistics of Canada report talaga actually. Regarding that. Pero parang in general, yun yung yun yung parang sentiment na, and based on the data, mahina or mabagal ang pag-hire ng mga fresh grads ngayon. So, yung recent mo, Lab, na parang for example, nung nag-a-apply ka for WestJet, nahirapan ka ba? Last year and all? Hindi naman. Maybe siguro dahil din sa experience ko sa airlines. Kasi nga, hindi ka fresh grad. May experience ka na. Yeah. Kaya siguro mas mabilis. Kasi as an employer, yun talaga yung titingnan mo eh. Parang, why would you hire a fresh grad compared dun sa may available naman na experience? Yeah. Pero yun nga, parang domino effect siya eh. Pag hindi mo hinire naman yung fresh grad, paano siya magkakaroon ng experience later on to help the economy? Yeah, so it's... So, yeah. Nakita ko nga dun sa parang comment. Well, hindi ko i-mention yung mga mean na comments kasi may mga mean na comments talaga dun sa news article. Pero ang ginawa nung isang kababayan natin, while nasa school siya, nagpa-part-time na siya. For example, gagraduate siya as, for example, a finance manager or an account manager, or ang line niya ay nasa hotel industry. Nagpa-part-time na siya, fam. While nagsa-study siya, ang ginawa niyang move, nagpa-part-time na siya dun sa industry na tatahakin niya. And then, nag-start siya as receptionist, for example, and then syempre siguro magiging supply chain analyst ka, and then later on operations, and then pupunta ka siguro sa back office din. Yung das in a span of ilang years pa gagraduate dito, 4 or 5 years, habang nagba-bachelor siya, nagwo-work siya part-time. And then in a sense dun na siya nag-climb ng ladder habang nagwo-work pa lang siya. So nung gumraduate na siya, nakuha niya na yung bachelor's niya, nasa mid na siya na posisyon. May experience siya sang 3 to 4 years na. And then pagka-graduate niya, more or less, nasaktong naging operations manager na siya yung company. So parang yun yung parang advice niya doon sa isang comment. Na while you're studying, if you could, do a part-time. and really encourage na do a part-time job. Kasi allowed naman ang student to do part-time. Correct. 20 hours Correct. per week. Correct. So kung pwede, mag-experience na kayo and mag-part-time. Kung Dun sa kakayanin industry nyo. din. Yeah, sa Dun sa industry na industry gusto din nyo tahakin. Related, pag-graduate niya. related dun sa course. Yeah. So parang, ayun. Although hindi ako nag-part-time nung time na yun, kasi nga, in my case naman, I have my Mommy kids ka eh. with me. Yeah. So, hindi ako nagkaroon ng chance na mag-part-time nung time ko, nung nag-study ako. Pero I'm so fortunate nga, kasi nga, I have my experience nung sa in-applyan kong work, which is yung work ko ngayon. So, natanggap ako. Yeah, so parang dalawang experience mo sa hotel industry And at saka sa airline industry. So either or talaga, Yeah. shoot eh. So mainly hospitality talaga yung Yeah, experience ko. hospitality. Ayun.
So, yeah, we're just giving our thoughts and I hope na nakashare to dun sa mga families na kakarating lang or even dun sa mga nandito na gagraduate yung mga anak or it's you who's studying. If you could do a part-time job related to your work, do it. It's because in a sense, hindi assurance na ngayon na pagka-graduate mo, oh, I have a diploma. Yeah, of dahil graduate ka bachelor's or dito baba, and i-hire ka agad. Kasi lagi talagang may timbangan na diploma or work experience. And if you have both, better. Yeah. If, for example, dun sa experience, pagpipilian ng employer or diploma lang na wala experience, I think they would prefer, based dun sa Statistics Canada, mas prefer nila ang may experience compared dun sa diploma na or may diploma ka or may degree ka. So, we're just sharing our thoughts here habang nagpapainit dito sa aming balcony. Yeah. Ngayon lang kami umupo dito. And yeah, nakikita na namin ang mga green grass of hope. Pati mga trees din. Green. Summer na kasi talaga. Summer Ganda ng na. panahon. And so, again, this is Alba Fam na nasa Calgary na. Thanks again for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. So, we'll And thank see you for all the support. Yeah, okay. Oh, 1,400 something na ang ating subscribers lang. Thank you Yeah. so much. So, At sa mga hindi pa po pag-igihin- nakasubscribe, please, don't please forget subscribe. to subscribe. And yeah, pag-iigihin pa namin. Yeah, Ayan, and if- 1,500 and then 2,000. Yan. And if meron po kayong mga suggestion na gusto nyong i-content namin, just put down on the comments below and we will try to do. Okay. So, again, see you on the The next video, And and hang hang loose. loose.